Mainit ang hangin noong hapon na yon sa baryo ng Patag. Kumakapal ang alikabok sa kalsadang lupa tuwing may tricycle na dumaraan. At sa malapit na sabungan ay maingay ang sigawan ng mga tao, pumapalo ang mga pustahan, at nagngangalit ang mga manok na panabong sa kanilang tahip ng galit at nerbiyos. Si Rogelio, na mas kilala sa ngalang Rogel, ay nakatayo sa gilid ng sabungan, hawak ang manipis na pitaka na halos wala ng lamang pera. Nakalugay ang medyo kulot niyang buhok, pawis na pawis ang noo, at kita sa mata ang pagod at pagkadismaya. Ilang beses na siyang natalo sa maghapong iyon, at ang natitirang pera niya ay kasya na lamang sana sa bigas at kaunting ulam para sa kaniyang mag-ina. Last fight na to, Rogel. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang sariling manok na si Pula, isang matikas pero payat na manok na ilang araw na rin niyang pinapakain ng tira-tirang mais at darak. Pag natalo pa, uuwi na ako. Huwag ka lang sana akong biguin. Lumapit sa kanya si Carding, matagal na niyang kakilala sa sabungan, na may hawak ding manok. Rogel, ayos pa ba pusta mo? Tanong ni Carding. Mukhang namumutla ka na ah. Medyo kinakabahan lang, sagot ni Rogel, pilit nang umiti. Ito na lang ang natitirang pera ko. Kailangan kong manalo. Wala na kaming bigas sa bahay. Baka dapat tumigil ka na muna, pare, sagot ni Carding. Ang sabong, para lang yan sa may pangtalo. Tayo, pang-asa na lang. Tumawa si Carding pero may halong awa ang titig sa kaibigan. Umiling si Rogel. Hindi pwede. Kung hindi ako susugal, paano ako babawi? Hindi naman sapat ang kinikita ko sa pag-aalaga ng kaunting manok at pagtulong sa bukid. Kailangan ko ng malaking panalo. Sa kabilang dulo ng sabungan ay naroon si Don Cesar, isang kilalang mayamang sabonghero sa buong lalawigan. Suot ang malinis na polo, may gintong relo, at laging may kasamang 2 tauhan. Ang mga manok nito ay malalakas at mahal, galing sa mga kilalang bloodline at imported pa. Maraming beses nang napatumba ng mga manok ni Don Cesar ang mga manok ng mahihirap na sabonghero at lalo lang nitong pinayayaman ang sarili sa bawat panalo. Sinong susunod kay Don Cesar? Sigaw ng Kristo. Malinis ang record ng manok niya ngayong araw, 3 na ang sunod-sunod na panalo. Sino ang sasabay? Naramdaman ni Rogel ang loob niyang kumulo. Kung matatalo niya ang manok ni Don Cesar, malaking pera ang panalo. Baka may pambili na niya ng maraming bigas, ulam, at kahit konting gamit sa bahay. Baka makabili pa siya ng dagdag na sisiw para palakihin. Ako! Sigaw bigla ni Rogel bago pa siya makapag-isip ng husto. Isasabak ko si Pula. Napatingin sa kanya ang mga tao. May ilang napailing, may iba naman ang napabuntong hininga na para bang alam na nila ang mangyayari. Paano nga ba mananalo ang payat na si Pula sa manok ni Don Cesar na halatang inaalagaan sa mamahaling feeds at vitamins? Sigurado ka ba, Rogel? Singit ni Carding, patagong tanong. Baka wala ka nang maiuwing pera sa pamilya mo. Bahala na, sagot ni Rogel, mariing nakatitig kay Pula. Baka ngayon na ang pagkakataon ko. Pumwesto na sa gitna ng sabungan ng 2 manok. Si Pula na may mapulang balahibo at matapang na tingin, at ang manok ni Don Cesar na tinatawag nilang Reno, malaki, mabigat, at halatang sanay na sanay sa laban. Nagsimula ang laban. Sa unang salpukan pa lang, lumamang agad si Reno. Tinamaan sa pakpak si Pula at nagtilian ang mga manonood. Napatras si Rogel, parang siya mismo ang nasugatan. Mabilis, sunod-sunod ang palo ng manok ni Don Cesar, habang si Pula ay halos hindi na makatayo ng tuwid. Tumigil ka na, Rogel, sigaw ni Carding. Isuko mo na bago pa mamatay ang manok mo. Pero hindi kumibo si Rogel. Hinayaan niyang magpatuloy ang laban, umaasang may milagro pang mangyayari. Ngunit ilang sandali lang, tuluyang bumagsak si Pula sa lupa, duguan at hindi na gumalaw. Panalo si Don Cesar,
Sigaw ng Barker at pumalakpak ang ilan, nagbuntong hininga ang iba at napailing naman ang karamihan, lalo na ang mga sanay ng makakita ng mga tulad ni Rogel na uuwi na naman ng luhaan. Natigilan si Rogel sa kinatatayuan. Mabigat ang dibdib niya. Hindi lamang dahil natalo siya, kundi dahil wala na siyang perang iuuwi. Wala na siyang manok na panabong. Wala na siyang pag-asang bumawi sa araw na iyon. Lumapit si Don Cesar, nakangising aso. Rogel, hindi ka natututo. Kung wala kang puhunan, huwag mong isasabak sa laban ang kahuli-hulihang pag-asa mo. Anito? Ang sabungan ay hindi para sa mahihina ang loob at bulsa. Hindi nakakibo si Rogel. Tanging nagawa na lang niya ay buhatin si Pula na wala ng buhay at yakapin ito na parang matagal niya ng kaibigan. Pasensya na, Pula, mahina niyang bulong. Ako ang may kasalanan. Habang lumalakad siya pauwi sa madilim-dilim ng kalsada, ramdam niya ang bigat ng gabi at bigat ng konsyensya. Wala siyang maisasagot sa asawa niyang si Lina na siguradong mag-aalala kung bakit napakatagal niyang nawala. At ang anak nilang si Junjun, siguradong magtatanong kung may naiuwing tinapay o biskwit man lang. Sa bawat hakbang ni Rogel pauwi, kasabay ang pagbulong ng hangin at kaluskos ng mga damo sa gilid ng kalsada. Parang nilulunod siya ng kahihiyan at pangamba. Subalit sa likod ng lahat ng iyon, sa di kalayuan, may isang maliit na nilalang na tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa damuhang malapit sa sapa. Isang tipaklong na may kakaibang ningning sa dalawang mata, tila naghihintay ng tamang oras upang ipakita ang sarili sa taong lubog sa kawalan ng pag-asa. Pagdating ni Rogel sa kanilang maliit na tahanan, sinalubong siya ng katahimikan. Ang bahay nila ay gawa sa kahoy at pawid, nakatirik sa gilid ng palayan. Bago pa siya makapasok, bumungad na sa kaniya si Lina, nakatayo sa may pinto, may hawak na lampara. Ang tagal mo, Rogel, mahinang sabi ni Lina. Kita sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. Kumain na si Junjun ng lugaw kanina. Ang tanong niya lang, may pasalubong ka raw ba? Hindi agad nakasagot si Rogel. Pinilit niyang ngumiti, ngunit nanginginig ang labi niya. Pasensya na, Lina. Natalo si Pula. Wala na rin tayong pang-ulam. Saglit na natahimik si Lina. Tumingala ito, huminga ng malalim at pilit na nagpakahinahon. Makakaraos din tayo, Rogel. Bukas maaga akong maglalabas sa ilog. Baka may magpahugas ng maramihan. Ikaw, baka makahanap ka ng pwedeng pagtrabahuhan kahit isang araw lang. Tumango si Rogel, pero ramdam niyang hindi sapat ang mga salitang iyon upang punan ng gutom na nakahain na naman sa kanila kinabukasan. Lumapit ang anak nilang si Junjun, mga 7 taong gulang, payat, at may malalaki at inosenteng mata. Papa, kumusta si Pula? Inosenteng tanong nito. Panalo po ba? Napayuko si Rogel. Anak, hindi na uuwi si Pula. Natalo siya sa laban. Sagot ni Junjun, sabay tingin sa sahig. Kawawa naman po si Pula. Pero, di ba Papa, sabi niyo po noon, mas mahalaga po tayo kaysa sa sabong? Kahit wala tayong manok, basta po buo tayong pamilya? Mistulang tinamaan sa dibdib si Rogel sa sinabi ng anak. Wala siyang naisagot kundi isang pilit na ngiti at haplos sa buhok nito. Nang makatulog si Lina at si Junjun, nagpaiwan si Rogel sa labas ng bahay, nakaupo sa bangkong kahoy, nakatingin sa madilim na palayan. Malamlam ang buwan at tanging huni ng kuliglig at palaka ang maririnig sa paligid. Sa malayo, maririnig pa ang mahihinang tawanan ng ilang lasing mula sa baryo, pero unti-unti ring nilalamon iyon ng katahimikan ng gabi. Bakit ganito? Mahina niyang bulong sa sarili. Wala na akong manok, wala na akong pera. Paano ko bubuhayin ang pamilya ko? Kahit anong kayod, kulang pa rin. Kahit anong sugal, talo pa rin. Hindi na siya makatiis. Tumayo siya at naglakad papunta sa sapa sa may dulo ng palayan.
Dito siya madalas umupo noon kapag nalulungkot, nakikinig sa agos ng tubig at sa kaluskos ng mga damo sa hangin. Para bang mas nakakaintindi pa ang kalikasan kaysa sa kapwa niya tao. Pagdating niya sa sapa, naupo siya sa isang malaking bato sa gilid. Nakayuko siya, nakatingin sa dumadaloy na tubig, habang ang mga bituin ay mahina ngunit kumikislap sa madilim na kalangitan. Habang nakatulala siya, napansin niyang may kumikislap na liwanag sa damuhang hindi kalayuan sa kaniya. Akala niya noong una ay alitap-tap lamang, ngunit kakaiba ang liwanag nitong tila gumagalaw sa isang direksyon, hindi lipad ng lipad. Napakunot-no si Rochelle at marahang lumapit. Sa maingat niyang paglapit, ayaw niyang gumawa ng ingay na baka magtaboy sa kung ano man iyon. Humawi siya ng mga damo at nang masilayan niya ng malapitan, napahinga siya ng malalim. Isang tipaklong, ngunit hindi pangkaraniwan. Ang katawan nito ay may mapusyaw na berdeng kulay at sa dibdib nito ay tila may maliit na butil na kumikislap na parang kristal. Sa bawat pagtibok ng munting dibdib ng tipaklong, sumisindi at kumukupas ang liwanag para bang tumatagos hanggang sa kaluluwa ni Rogel ang kakaibang ningning nito. Anong klaseng tipaklong? Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Hindi lumipad ang tipaklong. Sa halip, tila kalmadong nakatingin sa kanya na parang hindi takot sa tao. Marahan nitong ikinilos ang mga pakpak pero hindi ito lumayo. Sa halip, lumapit pa ito ng bahagya. Para bang inaanyayahan siya. Lumuhod si Rogel sa damuhan at iniunat ang kaniyang palad. Hindi naman ako nananakit, mahinang sabi niya. Kung alitap-tap ka man o kakaibang tipaklong, hindi kita sasaktan. Sa ikinagulat niya, dumapo ang tipaklong sa kaniyang palad. Ramdam niya ang napakagaan nitong bigat, halos wala. Ngunit may mainit-init na sensasyong dumaloy mula sa balat niya paakyat sa braso hanggang sa umabot sa dibdib niya. Parang may kung anong lamyos na humaplos sa puso niyang matagal ng puno ng sama ng loob at pangamba. Napapitlag siya. Sa sandaling iyon, may narinig siyang tinig, hindi malinaw, hindi rin diretsyong salita, ngunit parang bulong sa loob ng isip niya. Mga salitang hindi niya lubos mawari. Ngunit ang pakiramdam niya ay isang uri ng pag-unawa, isang pakiramdam na parang sinasabihan siyang huwag sumuko. Napatingin siya ulit sa tipaklong. Kakaiba ka, mahinang sabi ni Rochelle. Parang may mutya ka. Bumaba ang tingin niya sa dibdib ng tipaklong at napansin niyang tila humiwalay ng bahagya ang kumikislap na butil sa katawan nito. Sa loob ng ilang saglit, ang maliit na liwanag ay unti-unting lumaki at naging parang buto ng munggo na kristal kumikislap sa kaniyang palad. Ang tipaklong naman ay nanatiling nakadapo, ngunit tila nang hihina. Hoy, anong nangyayari sa iyo? Kabadong tanong ni Rogel. Huwag kang mamatay. Ngunit hindi namatay ang tipaklong. Sa halip, marahan itong lumukso mula sa palad niya papunta sa damuhan at tumigil sa isang dahon. Tila muling nagbalik ang sigla nito, ngunit naiwan sa palad ni Rogel ang maliit na mutyang kristal, kumikislap pa rin sa gitna ng dilim. Nanginginig ang kamay ni Rogel. Mutya ng tipaklong. Bulong niya. Ano ka ba talaga? Wala siyang narinig na sagot, ngunit biglang humangin ng banayad at kasabay ng pagaspas ng mga dahon at damo. Parang may boses na dumaan sa pandinig niya, mahinang bulong na parang mula sa kalikasan mismo. Alagaan mo ang ipinagkaloob sa iyo at huwag mo itong gamitin sa kasakiman. Napatingin siya sa paligid pero wala siyang ibang nakita maliban sa sapa, sa mga puno at damo, at sa tipaklong na unti-unti nang nawawala sa kadiliman, waring natutunaw sa damuhang parang kabahagi lang talaga ng kalikasan. Mahigpit niyang hinawakan ang maliit na mutya. May kakaibang init itong dala,
Hindi mainit na nakapapaso, kundi init na parang pag-asa. Parang sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Rogel na baka may darating pang magandang bukas para sa kanya at sa kaniyang pamilya. Marahan siyang tumayo at naglakad pa uwi, hawak ang mutya ng tipaklong sa saradong palad. Hindi pa niya alam kung ano ito o anong magagawa nito sa buhay niya. Ngunit sa gabing iyon, may bahagyang lumiwanag sa pinakamadilim na bahagi ng kaniyang puso. Kinabukasan, maagang nagising si Rogel kahit halos hindi siya nakatulog ng maayos. Wari naglaro sa isip niya buong gabi ang larawan ng tipaklong at ng mutya nitong naiwan sa kaniyang palad. Pagmulat ng mata niya, agad niyang hinanap sa ilalim ng manipis na una ng munting kristal. Doon niya ito itinago bago siya nahiga. Nang makita niya ito, kumikislap pa rin ito ng bahagya kahit wala namang tama ng araw. Maliit lang talaga ito, kasing laki ng buto ng palay, ngunit may sariling liwanag na tila humihinga. "Rogel, gising ka na pala," ani Lina mula sa kusina habang naghahanda ng kakaunting kape na hinaluan pa ng asukal na tinipid. "Wala na tayong bigas. Mamayang hapon pa baka may magpapalaba sa akin. Ikaw, saan ka pupunta?" Nagkunwaring kalmado si Rogel. "Susubukan kong maghanap ng mapapasukan muna sa bukid. Baka may magpapagapas ng damo sa palayan o magpapatulong sa pagbubungkal." Tumango si Lina, bagamat halatang may bahid ng pag-aalala ang mata nito. "Basta mag-iingat ka. At kung may pera ka na kahit kaunti, bilan mo tayo ng bigas ha. Hindi pwedeng lugaw na lang lagi si Junjun." Lumapit si Rogel sa anak nilang natutulog pa. Hinaplos ang buhok nito at tahimik na nangakong gagawa ng paraan. Paglabas niya ng bahay, muli niyang kinuha ang mutya sa bulsa at tiningnan. Hindi niya may paliwanag kung bakit, ngunit parang may boses na bulong sa isip niyang magtiwala. Habang naglalakad siya sa kalsada, nasalubong niya si Carding na may hawak na sako. "Oh, Rogel," bati ni Carding. "Mukhang maaga ka ngayon ha. Babawi ka na naman ba sa sabungan?" Bahagyang natigilan si Rogel. "Wala na akong manok pare. Wala na rin akong pera." "Teka, kung ganon, ba't ka palalabas?" usisa ni Carding. "May kilala akong naghahanap ng katulong sa bukid, pero bukas pa daw ang trabaho. Ngayon, wala masyadong ginagawa ang mga tao." Saglit na nag-isip si Rogel. Sa likod ng isip niya, parang may dumaan na ideya na hindi niya gustong takasan, kahit alam niyang delikado. Sabong na naman ba? Paano kung wala naman siyang manok at pera? Pero biglang sumagi sa isip niya si Pula, ang pagkatalo nito at ang mutya sa kaniyang palad. Paano kung may magawa ang mutyang ito? Paano kung hindi na muli mauuwi sa wala ang ginawa niyang pagsugal? "Carding," maingat na sabi ni Rogel, "may balita ka ba kung sino ang may pa-exhibition sa sabungan ngayon?" "Nako, si Don Cesar na naman," sagot ni Carding. "May bago daw siyang manok, mas matindi pa kaysa kay Reyno. Pero bakit mo tinatanong? Wala ka ng panabong, di ba?" Napakagatlabi si Rogel. Kung sakali lang, may kakilala ka bang pautang na pwedeng pandikit sa pusta? Kahit maliit?" Umiling si Carding. "Delikado yan, Rogel. Kahit ako, ayaw ko nang magpautang sa sabungan." Pero, napatingin ito sa kanya, saka napabuntong hininga. "May isa akong alagang manok na hindi ko pa naisasabak. Hindi ganon kaganda ang lahi, pero matapang. Kung gusto mo, ipapagamit ko sa'yo. Pero hati tayo sa anumang panalo." Napatingin si Rogel kay Carding. "Sigurado ka?" "Oo, pero isang laban lang muna. Ayokong mapasabak sa sunod-sunod na kamalasan," paliwanag ni Carding. "Ayaw ko rin naman na wala kang maiuwing kahit kaunting pera sa pamilya mo. Pero tandaan mo, kapag talo, tanggapin. Wala nang sisihan." Tumango si Rogel. "Sige pare, maraming salamat. Huling pagkakataon na to." Naglakad sila pabalik sa bahay ni Carding upang kunin ang manok.
Nang makita ni Rogel ang manok, hindi ito kasing kisig ng mga manok ni Don Cesar. Pero matipuno ang katawan, maiksi ngunit matibay ang hita at matalim ang tingin sa kalaban. Ito si Brando, pakilala ni Carding. Hindi pa ito nasusubukan sa sabungan pero sa ensayo, hindi nagpapatalo sa talpakan. Hinaplos ni Rogel ang likod ni Brando at sa kabilang kamay ay mahigpit na hawak pa rin ang mutya ng tipaklong sa loob ng bulsa. Napansin niyang tuwing lalapit ang kamay niyang may mutya sa katawan ng manok, parang umaamo si Brando at nagiging kalmado ngunit alerto ang tingin. Parang may kumislap na ideya sa isip niya. Nang wala nang ibang nakakakita, lihim niyang ipinatong ang mutya sa dibdib ni Brando sa loob ng isang iglap bago ito muling ibinulsa. Sa sandaling dumikit ang mutya sa balahibo ng manok, naramdaman niya ang kakaibang init na dumaloy mula sa palad niya patungo sa katawan ni Brando at ang manok ay bahagyang pumiglas, saka tumahimik. Hindi niya alam kung imahinasyon lang iyon o totoo, pero parang mas lalong luminaw ang tingin ng manok at ang tindig nito ay tila mas naging matatag. Nang makarating sila sa sabungan, naroon na naman si Don Cesar. Nakaupo sa paborito nitong pwesto, may hawak na sigarilyo at nakangiting parang lagi na lang tiyak ang panalo. "Aba Rogel," sabi ni Don Cesar nang makita siya. "Akala ko ba tapos ka na sa sabungan? Wala ka na yatang manok?" "May isa pa akong susubukan," sagot ni Rogel. "Manok ni Carding. Huling laban ko na." Tinawag ang laban. Si Brando laban sa manok ni Don Cesar na tinatawag namang Imperyo. Malaki, mabigat, matibay ang katawan, ngunit hindi kasing bilis ng inaasahan ni Rogel. Napansin niya iyon habang pinagmamasdan ang kilos nito. Hawak ni Rogel si Brando, hinaplos ang likod nito at sa ilalim ng palad niya ay naroon ang mutya. Nakapaloob sa bulsa ngunit parang dinadala ang init nito sa manok. "Kung may kapangyarihan ka man," bulong niya sa isip, nakatitig sa kawalan. "Tulungan mo akong manalo, hindi para sa kasakiman, kundi para may maipakain ako sa pamilya ko. Ipangako kong hindi ako magpapadala sa sobrang pagnanasa." Sumenyas ang Barker, pinitiwan na ang mga manok. Sa unang banggaan, hindi tulad ng inaasahan ni Rogel, nakaiwas si Brando sa tulis ng tari ni Imperyo. Mabilis itong umikot at sa aksyon na iyon, tila may kakaibang bilis at liksi ang manok ni Rogel. Tumalon si Brando at sa isang iglap, tumama ang tari nito sa tagiliran ni Imperyo. Nagtilian ang mga tao. Sanay silang makita ang mga manok ni Don Cesar na laging nakalalamang. Pero sa pagkakataong iyon, sila mismo ang nakakita kung paano muntik nang bumagsak si Imperyo sa unang salpukan. "Hindi pwedeng mangyari ito," maring sabi ni Don Cesar na paatras sa kinauupuan. "Hindi basta-basta natatalo ang manok ko." Nagpatuloy ang laban. Mabilis si Brando at sa bawat galaw nito ay tila may padulas at pag-iwas na hindi karaniwan sa isang manok na hindi pa nasasabak sa sabungan. Sa ikatlo o ikaapat na sagupaan, tuluyang tinamaan sa leeg si Imperyo. Bumagsak ito at ilang sandali lang hindi na kumilos. "Panalo si Brando!" sigaw ng Barker, sabay taas ng kamay ni Rogel. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming pagkatalo, naramdaman ni Rogel ang alon ng saya at pag-asa na dumaloy sa katawan niya. Nanalo siya laban sa manok ni Don Cesar at hindi lang basta panalo. Malaking halaga ng pera ang nakuha niya dahil marami ang pumusta kay Imperyo. Lumapit si Carding, namumutla sa pagkabigla pero nakangiti. "Rogel, grabe yon. Parang may kakaibang bilis ang manok natin." Ngumiti si Rogel. Hawak pa rin si Brando na bahagyang sugatan pero nakatindig. Sa bulsa niya, ramdam niya ang init ng mutya ng tipaklong, parang tumitibok kasabay ng tibok ng puso niya. Hindi na niya kinailangan pang magsalita. Sa araw na iyon, nakauwi siya sa bahay na may dalang sako ng bigas, ilang dilata, itlog at kaunting perang natira kahit pagkatapos ng hatiin ang panalo nila ni Carding.
Nang makita ni Lina ang mga dala niya, napaluha ito. "Rogel, saan galing lahat ng to?" "Nanalo kami ni Carding sa sabungan," sagot niya. "Pero pangako, hindi ako magpapadala sa sugal. Sapat na munang may pangkain tayo ngayon." Habang kumakain sila ng mas maayos na hapunan kaysa sa mga nagdaang araw, tahimik, ngunit masaya ang puso ni Rogel. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong, hanggang saan kaya siya kayang dalhin ng mutya ng tipaklong? At sa dilim ng labas, sa ibabaw ng isang dahon sa gilid ng palayan, may isang tipaklong na muling sumilay, tila nagbabantay sa kalagayan ng sabongerong pinili nitong tulungan para sa layuning hindi pa ganap na nauunawaan ni Rogel. Lumipas ang ilang araw at ang unang swerte ni Rogel sa sabungan ay hindi na natiling iisang beses lamang. Sa bawat laban na sinasalihan niya, tuwing dala niya si Brando o iba pang manok na pilit niyang inaalagaan, palaging tila may kakaibang bilis at swerte ang pumapanig sa kanya. Lihim niyang hawak sa bulsa ang mutya ng tipaklong sa tuwing nasa sabungan siya, at bagamat hindi niya tuwirang naiintindihan kung paano ito gumagana, ramdam niyang may kinalaman ito sa bawat panalo niya. Sa bawat laban, sa bawat sigawan ng tao, sa bawat palakpak, lumalaki ang tiwala niya sa munting kristal na iyon. "Rogel, ang laki na ng pinagbago mo," sabi ni Carding isang hapon habang sabay silang umiinom ng kape sa labas ng sabungan. "Kung dati, ikaw ang laging talo, ngayon, ikaw na halos hindi matalo." "Siguro panahon ko naman ngayon," sagot ni Rogel, bahagyang nagmamayabang. "Matagal-tagal na rin akong lugmok, ngayon lang ako nakakabawi." "Pero mag-ingat ka pa rin," paalala ni Carding. "Ang sobrang swerte sa sabungan, minsan may kapalit. May mga naiinggit na sayo, lalo na si Don Cesar. Nakikita mo ba kung paano kanya tingnan sa tuwing nananalo ka sa laban?" Napatingin si Rogel sa dulo ng sabungan. Naroon nga si Don Cesar, nakaupo sa kaniyang tila trono sa gilid, hindi sumasali sa tawanan at kwentuhan ng iba. Nakatitig lamang ito kay Rogel, seryoso, malamig ang mga mata. "Bahala siya," sagot ni Rogel. "Wala naman akong ginagawang masama. Marunong lang akong pumili ng laban at mag-alaga ng manok." Ngunit hindi kay Rogel tumigil ang pagdududa ni Don Cesar. Sa likod ng sabungan, sa loob ng isang pribadong kwarto, nakaupo siya at kausap ang isang matandang lalaking nakaitim na kamiseta at may mga agimat sa leeg, si Mang Basilio, isang kilalang albularyo at mambabarang sa kabilang baryo. "Hindi normal ang panalo ni Rogel nitong mga nagdaang araw," sabi ni Don Cesar, mariin ang tono. "Gusto kong malaman kung may ginagamit ba siyang anting-anting o kung may espiritong sumasama sa kaniya. Hindi ako papayag na may kalaban akong ganyan sa sariling teritoryo ko." Tahimik si Mang Basilio habang pinakikinggan siya. "May pakiramdam akong hindi pangkaraniwan ang swerte niya," tugon nito. "Mabigat ang hangin sa tuwing nababanggit ang pangalan niya. Pero hindi masamang espiritu ang nakapaligid sa kanya. Isa itong espiritu ng kalikasan." "Anong ibig mong sabihin?" singit ni Don Cesar. "May bantay siya," paliwanag ni Mang Basilio. "Isang maliliit na nilalang, hindi duwende, hindi rin engkanto, nakagaya ng mga nababalitaan mo. Isang uri ng mutya, kaakibat ng isang maliit at payak na hayop. Kung ano man yon, kailangan ko pang siyasatin." Nakislap ang mata ni Don Cesar. "Kung ganon, kaya mong sirain ang mutyang iyon?" Nakaismid si Mang Basilio. "Kayang-kaya. Pero kailangan ko ng oras. Kailangan kong mahanap ang mismong taglay niyang mutya." Samantala, sa bahay naman ni Rogel, unti-unting nagbabago ang takbo ng buhay nila. Nakakakain na sila ng maayos, hindi na lugaw lang. Nakakabili na si Lina ng kaunting extra, asukal, kape, minsan ay sardinas, minsan ay itlog. Nakabili na rin si Rogel ng 2 maliit na biik at dagdag na sisiw na balak niyang palakihin.
Ngunit kasabay ng pag-angat ng kabuhayan nila ay ang unti-unting pagkalason ng kasakiman sa puso ni Rogel. Kung dati, takot na takot siyang sumugal, ngayon halos araw-araw na siyang nasa sabungan. Laging naghahanap ng laban, laging naghahanap ng paraan para mas lumaki pa ang kaniyang panalo. Rogel, paalala ni Lina isang gabi, habang nakahiga sila at ang lampara ay mahina na lang ang liwanag. Hindi ka na masyadong tumutulong sa bahay. Palagi ka na lang nasa sabungan. Bakit hindi mo subukang bawasan ang sugal at mas pagtuunan ng oras ang mga alaga nating sisiw at biik? Kung patuloy tayong mag-aalaga, may tiyak tayong pagkakakitaan. Hindi mo naiintindihan, maring sagot ni Rogel. Sa isang araw lang sa sabungan, mas malaki ang posibleng kitain kaysa sa ilang linggong pag-aalaga. Sayang ang pagkakataon. Pero Rogel, mariing balik ni Lina. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang swerteng yan. Kapag nawala yan, ano na naman ang aasahan natin? Hindi sumagot si Rogel. Imbes, tumalikod siya at tumitik sa dingding. Sa bulsa ng pantalon niyang nakasabit sa upuan, naroon pa rin ang mutya ng tipaklong, tahimik, ngunit ang init nito ay tila mas lalo pang nag-aalab. Kinabukasan, pagdating niya sa sabungan, napansin niyang mas marami ng mata ang nakatingin sa kaniya. May ilang humahanga, may naiinggit, may nagdududa, may nagsasabing may agimat daw siya. May nagsasabing baka nabenta na niya ang kaluluwa niya sa kung anong nilalang. Rogel, bulong ng isa niyang kakilalang sabungero. Narinig ko si Mang Basilio kagabi sa tindahan. Binanggit ang pangalan mo. Mag-iingat ka, hindi siya basta-bastang albularyo. May kakayahan siyang magpaula ng mala sa sino mang gusto niyang pabagsakin. Hindi ako natatakot, sagot ni Rogel kahit kumislot ang kaba sa loob niya. Wala akong kasalanan sa kanya at wala akong ginagawang masama. Kung ano man ang meron ako, galing to sa Diyos at sa pagkukusa ko. Hindi pa man nagsisimula ang susunod na laban, napansin niyang parang iba ang hangin sa loob ng sabungan. Mabigat, mainit, at parang puno ng pighati. Nang ilabas niya ang mutya mula sa bulsa upang sandaling tingnan, nadama niyang umiinit ito ng sobra, hindi tulad ng dati na banayad lang. Marahang umihip ang hangin sa gilid ng sabungan. Sa isang iglap, para bang may mumunting boses na dumaan sa isipan niya. Malabo ngunit may pangaral. Huwag mong hayaang kainin ka ng kasakiman. Napakapit siya sa mutya. Hindi ako gahaman, bulong niya sa sarili. Kailangan ko lang ng pera para sa pamilya ko, para sa kinabukasan namin. Ngunit sa bawat bulong niya ng pagdadahilan, lalong sumisikip ang dibdib niya. Sa di kalayuan, si Mang Basilio ay tahimik na nakatayo sa sulok, pinagmamasdan siya. Sa kamay ng matanda, may hawak itong maliit na pulang tela na may nakabalot na kung anong bagay. Nang tawagin ang laban ni Rogel, muling isinilid niya ang mutya sa bulsa at hinawakan ng mahigpit. Ngunit sa unang hakbang pa lang niya papunta sa gitna, nadulas siya sa sahig at muntik nang mabitawan ng manok. Ang mga tao ay natawa at may ilang napailing. Uy Rogel, baka naman nauubos na ang swerte mo, sigaw ng isa. Baka nga, bulong ni Rogel sa sarili, kumakabog ang dibdib. Ang laban ay hindi tulad ng mga nauna. Kahit anong sigaw at konsentrasyon, parang may pumipigil sa mga kilos ng manok niya. Kung dati ay mabilis at maliksi ang manok, ngayon ay parang mabigat ang mga galaw nito. Sa loob-loob niya, natatakot si Rogel sa posibilidad na nawawala na ang tulong ng mutya o mas masahol, may humahadlang na ibang puwersa. Sa gitna ng kaguluhan ng sabungan, sa gitna ng sigawan ng tao at ingay ng palo ng mga manok, may unti-unting sumisiksik sa isip ni Rogel. Ang katotohanang hindi habang buhay kakampi sa kaniya ang swerte at ang mutya, gaano man ito kaganda, ay may hangganan ang kayang ibigay sa taong unti-unti ng kinakain ng kasakiman.
Isang hapon, matapos ang isang araw na puno ng halo-halong panalo at pagkatalo, nag-uwi pa rin si Rogel ng kaunting pera. Hindi na tulad ng dati na halos palaging malaki ang panalo, ngunit sapat pa rin upang hindi sila magutom. Gayunpaman, ramdam niyang may nagbabago na sa galaw ng swerte. Nang gabing iyon, muli siyang pumunta sa sapa. Matagal na niyang hindi tinitingnan ang pinagmulan ng mutya, ang lugar kung saan niya una itong nakita at kung saan nagpakita sa kanya ang tipaklong na may kakaibang liwanag. Tahimik ang gabi. Wala masyadong hangin, ngunit may mahinang alon sa tubig ng sapa. Umupo siya sa parehong batong pinuwestuhan niya noon at kinuha ang mutya sa bulsa. "Kumusta ka na?" Mahinang tanong ni Rogel sa munting kristal. "Ikaw ba ang dahilan ng lahat ng swerte ko? O ako lang ang nagpapaniwala sa sarili ko?" Nang hawakan niya ang mutya ng mas matagal, biglang tumindi ang liwanag nito. Napapikit siya dahil sa tindi ng kislap na parang liwanag ng araw sa dilim ng gabing nagsisimula palang humupa. Kasabay nito, naramdaman niyang parang nahulog ang katawan niya sa isang malalim na bangin, ngunit hindi masakit. Parang may humahawak sa kanya. Pagdilat niya, hindi na niya maramdaman ang batong inuupuan. Nasa gitna siya ng malawak na parang naluntian. May mga damong sumasayaw sa hangin at mga tipaklong na naglulokso-lokso sa paligid. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang babae na nakasuot ng simpleng puting damit, nakatayo, nakapaang tila hindi tinatablan ng lamig ng lupa. Ang buhok ng babae ay mahaba at itim na itim, tila umaalon sa hangin nang hindi gumagalaw ang hangin. Ang mga mata nito ay mapanatag, ngunit may lalim, parang sabay na nagagalit at naaawa. "Sino ka?" tanong ni Rogel, nanginginig ang boses. "Ako ang bantay ng mga nilalang na madalas hindi pinapansin ng tao," sagot ng babae, kalmado ang tinig. "Ako ang diwata ng mga tipaklong, tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng maliliit na nilalang at ng mga taong madalas abusado sa kalikasan." "Diwata?" bulong ni Rochelle. "Ibig sabihin, ang mutyang ito galing sa iyo?" "Tama," tugon ng diwata. "Ipinagkaloob ko sa iyo ang mutya ng tipaklong noong gabi na halos wala ka ng pag-asa. Kita ko sa puso mo noon ang tunay na pagnanais na mabuhay ang pamilya mo, hindi dahil sa kasakiman kundi dahil sa pagmamahal." Napayuko si Rogel. Sa alaala niya, naaalala niyang totoo ang sinabi ng diwata. Noong gabing iyon, wala pa siyang iniisip kundi ang kalagayan ni Lina at Junjun. Ngunit ngayon, dugtong ng diwata, masidhi ang tingin. Iba na ang laman ng puso mo. Nakita ko sa mga nagdaang araw kung paano ka unti-unting nalulunod sa pagnanais ng mas marami pang pera at panalo. Hindi na sapat sa iyo ang makakain ng maayos. Gusto mo ng sobrang panalo. Gusto mong patunayan sa ibang sabongero na mas magaling ka, na mas swerteng tao ka. Hindi totoo yan, tangkang-tanggi ni Rogel, ngunit ramdam niyang mahina ang kaniyang pagtutol. "Hindi mo pwedeng linlangin ang mutya," maring sabi ng diwata. "Ang mutya ng kalikasan ay hindi laruan. Ibinibigay ito upang ituwid ang kawalan ng balanse, hindi para lalo pang magpayaman ng isang taong hindi marunong makontento." Napaluha si Rochelle. Anong gusto mong gawin ko?" "Tigil ang kasakiman," tugon ng diwata. "Kung ipagpapatuloy mong gamitin ang mutya sa sabong at sa pagangat mo lamang, masisira ang balanse. At kapag nasira ang balanse, hindi lamang ikaw ang mawawasak, kundi pati ang mga mahal mo sa buhay." Nanlambot ang tuhod ni Rogel. "Hindi ko alam kung kaya kong tumigil agad. Paano na ang pamilya ko? Paano na kami kung wala na akong panalo? Kaya kitang tulungan sa ibang paraan," sagot ng diwata, lumapit sa kanya. "Pero kailangan mong pumili. Ngayon." Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid.
tanging maririnig ay huni ng mga tipaklong at mahinang pagaspas ng hangin sa damuhang luntian. Pakiramdam ni Rogel ay pinipisil ang puso niya ng sariling konsyensya. Muling nagsalita ang diwata. Pipiliin mo ba ang mutya bilang kasangkapan ng kasakiman sa sabong? O pipiliin mo itong gamitin sa mas mapayapa at marangal na paraan? Huwag mo nang baliwalain ang huling pagkakataon na ibinibigay ko sa iyo. Napatitig si Rogel sa mutya na hawak niya. Sa maliit nitong anyo para bang kitang-kita niya ang sarili. Isang maliit na tao sa harap ng malupit na mundo, desperado, natatakot, at naghahanap ng sagot. Ngunit naisip din niya si Lina, si Junjun, ang bahay nilang payak, ang mga biik at sisiw na nagsisimula palang lumaki. Kung aalisin mo sa akin ang mutya, nanginginig niyang tanong, babagsak ba ulit kami sa hirap? Hindi kita iiwan ng walang pag-asa, tugon ng diwata. Ngunit hindi ko rin hahayaang abusuhin mo ang ipinagkaloob ko. Ang tunay na tulong ng kalikasan ay para sa mga marunong magbalik at magbahagi, hindi para sa mga magtatayo ng trono sa ibabaw ng pagkatalo ng iba. Dahan-dahang lumuhod si Rogel sa harap ng diwata. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng panalo. Nalimutan ko na kung bakit ko unang hinangad na manalo para lang may maipakain sa pamilya ko. Ngayon, hindi ko na alam kung sino ang kalaban ko, ang kahirapan o ang sarili kong pagnanasa. Lumapit ang diwata at hinawakan ang kamay niya. Ang mutya ay kumislap ng maliwanag at unti-unting lumaki sa laki ng butil ng munggo hanggang sa parang kumalat ang liwanag nito sa buong paligid. Hindi pa huli ang lahat, ani ng diwata. Iuuwi mo pa rin ang mutya, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ito magiging kasangkapan para sa pagsusugal. Sa halip, magiging gabay ito sa kung aling landas ang marangal na tatahakin. At sa isang iglap, bumalik ang lahat sa dati. Naramdaman ni Rogel ang malamig na hangin sa tabing sapa, ang basang bato sa ilalim niya, at ang mutya sa palad niyang hindi na gaanong maliwanag, ngunit may banayad na tibok na parabang humihinga. Napahinga siya ng malalim. Ang unang naisip niya ay hindi sabungan, hindi pera, hindi panalo. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Lina at si Junjun at kung paano siya makapagsisimula ng marangal na hindi umaasa sa sugal kundi sa sipag at tulong na hindi sumisira sa konsyensya at balanse ng buhay. Sa malayo-layo, nakita niyang muli ang tipaklong, nakadapo sa isang tangkay ng damo, nakatingin sa kanya. Hindi na ito kumikislap tulad noon, pero ramdam niyang naroon pa rin ang koneksyon nila. Sige, bulong ni Rogel, tumayo. Simula ngayon hindi na kita gagamitin sa sabungan. Hanap na tayo ng mas marangal na paraan. Kinabukasan, hindi na tumuloy si Rogel sa sabungan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nanatili siya sa bahay at sa bakuran. Maaga pa lang, sinimulan niya ng linisin ang maliit nilang kulungan ng manok, inayos ang mga pakainan at maingat na hinugasan ang mga palanggana. Pagkatapos, tinulungan niya si Lina sa pagigib ng tubig at pagluluto. Nagulat si Lina sa nakikitang pagbabago. Rogel, sabi niya, hindi maitago ang pagtataka. Hindi ka ba papasok sa sabungan ngayon? Sabado ngayon ha? Karaniwan, dyan ka pinakaabala. Umiling si Rogel. Hindi na muna. Napagod na ako sa kakahanap ng biglaang panalo. Gusto kong subukan naman ang dahan-dahang pag-angat. Mas gusto kong makita araw-araw si Junjun at matulungan ka sa gawaing bahay kaysa mag-uwi ng pera na hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal. Sigurado ka ba? Tanong ni Lina, ngunit hindi na ito tulad ng dati. May halong pag-asa ang ngiti sa labi niya. Tumango si Rogel. May mutya akong natanggap, pero hindi na ito para sa sabong. Para na ito sa gabay. Lihim niyang hinawakan sa bulsa ang mutya ng tipaklong, na ngayon ay tila tahimik na lamang na naroon, hindi na nag-aalab tulad noong una. Sa sumunod na mga araw,
Naghahanap si Rogel ng ibang trabaho. Nakisama siya sa mga magsasaka sa kalapit na palayan, tumulong sa pagbubungkal, pag-aani ng gulay at pag-aalaga ng mga hayop. Nakisuyo siya sa isang kakilala na may palaisdaan na kung pwedeng tumulong siya sa pagpapakain ng isda at paglilinis ng palibot. Kapalit nito, may kaunting kita siya bawat araw. Habang tumatagal, napansin niyang kahit hindi kasing laki ng kinikita niya noon sa sabungan kapag nananalo, mas panatag ang loob niya. Wala siyang takot na baka biglang mawala ang swerte. Wala siyang kaba na baka may maghiganti o magduda sa paraan ng pagkakapera niya. Ang bawat baryang kinikita niya ngayon ay galing sa pawis niya at hindi sa kapalit ng pagkatalo ng iba. Minsan, habang nagbubungkal siya ng lupa sa likod ng bahay, napansin niyang may parte ng lupa na tila mas madali niyang nahuhukay, parang malambot at mataba. Doon niya napagpasyahang magtanim ng gulay, sitaw, talong, kamatis at sili. Habang nagtatanim, naisip niya ang mutya sa bulsa. Hinawakan niya ito sandali at maingat na ibinaon sa dulo ng hanay ng mga tanim. Hindi ng buo, kundi parang idinampi lamang sa lupa at muling kinuha. Ayokong abusuhin ka, bulong niya sa mutya. Kung may kaya kang gawin, gawin mo sa paraang hindi nakakasira sa iba. Kung makatutulong ka sa paglago ng mga tanim na to, salamat. Pero kahit wala, magtatanim pa rin ako. At tila tugon, sa mga sumunod na linggo, napansin nilang mas maganda ang tubo ng gulay sa bahaging iyon ng lupa. Mas malalaki ang dahon, mas madali itong tumubo, at mas masigla ang kulay. Natuwa si Lina at si Junjun at hindi nila alam na may maliit na mutya na naging lihim na kakampi ni Rogel sa munting gulayan nila. Dumating ang araw na biglang sinadya siya ni Carding sa bahay. Humahangos ito, halatang galing sa sabungan. "Rogel!" sigaw ni Carding mula sa labas ng bakod. "Bakit hindi ka na sumisilip sa sabungan? Alam mo bang hinahanap ka ni Don Cesar?" Lumabas si Rogel, puno ng lupa ang kamay at pawis ang noo. "Bakit niya ako hinahanap?" "Kasi," sabi ni Carding, hinihingal. "Mula nang hindi ka na lumalaban, parang sumama swerte niya. Ang manok niya, palaging bugbog. Ang mga suki niya, lumilipat sa ibang magkakalaban. Tingin ko, sinisisi ka niya. Akala niya, may ginawa kang kung ano sa swerte niya." Napabuntong hininga si Rogel. "Wala akong ginagawang masama. Tinigil ko na ang pag-asa sa sabong." "Alam kong ganon," sagot ni Carding. "Pero kilala mo si Don Cesar. Hindi siya titigil hanggat hindi sigurado sa hinala niya. May balita pa nga, kumonsulta daw siya kay Mang Basilio. Baka kung ano na ang binabalak nila." Hindi nagpakita ng takot si Rogel, ngunit sa loob niya, alam niyang hindi basta-basta ang puwersang kasama ni Don Cesar. Gayunpaman, mas pinili niyang manatili sa bagong buhay na tinatahak niya. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng gulay, may dumating na 2 lalaki sa bakuran nila, pawang tauhan ni Don Cesar. Matitikas ang tindig, seryoso ang mga muka. "Hanap ka ni Don Cesar," sabi ng isa. "Ngayong gabi, gusto kanyang makausap sa sabungan." Saglit na natigilan si Rogel, pero tumango rin. "Sige, pupunta ako. Wala naman akong itinatago." Pagdating ng gabi, nagtungo siya sa sabungan, hindi bilang sabungero na may dalang manok, kundi bilang taong may bagay na kailangang ayusin. Sa loob, naroon si Don Cesar, nakaupo sa gitna, at sa tabi nito ay si Mang Basilio na nakakunot ang noo. "Rogel," bungad ni Don Cesar, malamig ang tinig. "Mula nang magsimula kang manalo, nagbago ang agos ng swerte sa sabungan ko. Ngayon, bigla ka namang nawala at mas lalo pang gumulo. Sabihin mo sa akin, ano ang ginamit mong agimat? Kanino ka kumampi na espiritu?" Huminga ng malalim si Rogel. "Wala akong agimat na ginagamit laban sa inyo. Kung meron man akong natanggap na tulong, hindi iyon para sa kasakiman."
Hindi ako naniniwala. Singit ni Mang Basilio. Ramdam ko ang presensya ng isang mutya sa paligid mo. Ako ang may kasanayang makakita niyan at ang mutyang yan kasing lakas ng mga ninuno ng kalikasan. Tahimik na hinugot ni Rogel ang mutya mula sa bulsa. Maliit, payak at may banayad na liwanag. Ito ang sinasabi mo. Mutya ng tipaklong, bigay ng isang diwata. Pero hindi ko na ito ginagamit sa sabong. Tumigil na ako. Nagkislap ang mata ni Don Cesar. Kung ganon, ibigay mo sa akin. Kung talagang wala kang masamang balak, ibigay mo sa akin ang mutyang yan at ako na ang gagamit. Umiling si Rogel. Hindi ito ibinigay para sa kasakiman. Hindi ito ibinigay para sa mga taong gustong maghari sa sabungan. Ibinigay ito para tulungan ang isang taong nawalan na ng pag-asa at pinaalalahanan ako na ang tunay na kayamanan ay hindi panalo sa sabong kundi kapayapaan sa loob ng tahanan. Matigas ang ulo mo, maring sabi ni Don Cesar. Mang Basilio, kaya mo ba siyang paamuin? Tumaas ang kamay ni Mang Basilio. May hawak na kung anong pulbos at akma nang ihahagis kay Rogel. Ngunit bago pa ito magawa, biglang lumakas ang hangin sa loob ng sabungan. Nagsipagliparan ang mga alikabok at ang mga manok ay nag-ingay at nagkaguluhan sa kanilang kulungan. May narinig silang kakaibang huni ng mga tipaklong na para bang bumuhos mula sa kung saan. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang sahig ng sabungan ay punong-puno ng maliliit na tipaklong na naglulundagan. Nagtilian ang mga tao sa loob, nagtakbuhan ang iba sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, ang mutya sa kamay ni Rogel ay kumislap ng malakas. Ang pulbos na hawak ni Mang Basilio ay nahampas ng hangin at bumalik sa kanya, tumama sa sariling mukha nito. Napatras siya, nawalan ng balanse at napasigaw sa kirot at hibla ng sariling sumpang balik sa kanya. Napamulagat si Don Cesar, hindi makapaniwala sa nakikita. Si Rogel naman ay nakatayo pa rin, hawak ang mutya, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya takot. Mula ngayon, mariing sabi ni Rogel sa gitna ng ingay at pagragasa ng mga tipaklong, hindi na ako babalik sa sabong. Hindi ko kailangan ang mutya para sa pera. Kaya kong magtrabaho. Kaya kong magsimula ng marangal. Kung ipagpapatuloy mo ang paghahabol sa akin, mananagot ka hindi sa akin, kundi sa kalikasan na matagal mo nang minamaliit. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Rogel ay hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang tipaklong, ang diwata, at ang konsyensyang muling nabuhay sa loob niya. Pagkalipas ng ilang saglit, unti-unting nawala ang mga tipaklong. Parang natunaw sa dilim. Naiwan ang sabungan na magulo, takot ang mga tao, at tahimik si Don Cesar at Mang Basilio. Walang naglakas loob na humabol kay Rogel nang lumabas siya. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Lina at ni Junjun. Papa, ayos ka lang ba? Tanong ng bata. Kita sa mata ang pag-aalala. Ngumiti si Rogel, genuine, payapa. Ayos na ayos. At may mahalaga akong napagdesisyunan. Ano yon? Tanong ni Lina. Tuluyan na akong titigil sa sabong, sagot ni Rogel. Hindi ko na kailangang ipagsapalaran ang buhay natin sa isang tusok ng tari. May mutya tayong gabay, pero mas mahalaga, may lakas pa ang katawan ko para magtrabaho at magtanim. Mas gugustuhin kong makita kayong masaya sa simpleng hapagkainan kaysa malunod sa pera na galing sa talo ng iba. Lumapit si Junjun at niyakap ang ama. Mas gusto ko yon, Papa. Mas gusto ko kayong kasama araw-araw. Sa sumunod na mga buwan, unti-unting nakilala si Rogel sa baryo, hindi na bilang sabongerong laging talo o sabongherong biglang yumaman sa sugal, kundi bilang masipag na magtatanim at mag-aalaga ng hayop. Lumago ang gulayan nila, dumami ang biik na naging alagang baboy, at nagawa pa nilang magbenta ng sobra nilang gulay sa palengke. Minsan, may dumaraan pa ring tunog ng sigawan mula sa sabungan sa malayo,
Ngunit hindi na iyon kaakit-akit kay Rogel. Sa halip, tuwing maririnig niya iyon, mas lalo niyang pinahahalagahan ang tahimik na ingay ng dahan-dahang pag-usad ng buhay nila. Pagaspas ng dahon, huni ng maya at maliliit na lundag ng mga tipaklong sa paligid ng kanilang munting gulayan. Isang hapon, habang magamay nagdidilig ng mga tanim, may isang tipaklong na dumapo sa balikat ni Rogel. Ngumiti siya at marahang hinaplos ang maliit na nilalang. "Maraming salamat," bulong niya. Hindi lang sa mutya, kundi sa paalala. Ang mutya ng tipaklong ay nanatiling nasa isang maliit na sisidlan sa loob ng bahay, hindi bilang agimat sa sugal, kundi bilang paalala ng isang panahong muntik na siyang lamunin ng kasakiman at ng araw na pinili niyang bumalik sa marangal na landas. At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat ani at sa bawat munting tagumpay, napatunayan ni Rogel na may higit pa kayamanang kayang ibigay ang buhay kaysa panalo sa sabong. Kayamanang hindi nauubos dahil nakatanim ito hindi sa sabungan, kundi sa puso ng pamilyang buo, payapa at kontento sa kung anong meron sila. Wakas.